Ma'am, ask ko lang po kung ano ang requirements kapag substitute teacher ka. Hi teachers, hi future operatives, kumusta? Kumusta? And ano nga ba yung mga requirements kapag substitute teacher ka or sub-teacher? Okay, first of all, depende yan sa division office natin. Depende yan kung ilan copies ang kailangan nila or ano yung mga requirements. But now, ang isi-share ko sa inyo, yung based on my experience and ano yung ni-require nila sa akin. And yung isi-share ko po sa inyo, yung nung first time kong mag-sub. So yan, hindi ko alam, tinamad na ako mag-type. Nagsulat na lang ako, tapos nagmamadali rin. May iba kasi doon na nakalagay na hindi naman ako yung mag-aasikaso nun. Yung mag-aasikaso nun, yung isa-sub ko. Okay, yung una, kailangan natin, again, computerized po, no? Yung PDS or yung personal data sheet, which is CSC form, number 212, revised 2017. Okay, kung naghahanap kayo ng copy neto, ito rin yung ginagamit natin kapag magpapasa tayo, kapag magpaparang. Meron po niyan ako sa Google Drive. Dito sa bio or kaya sa Facebook, basta nandun sa Google Drive, lahat ng hinahanap or sinishare kong documents nandun po. Okay, please be careful. Double check nyo yung mga linalagay yung information dyan. Walang labis, walang kulang. Lalo na yung address ninyo. Okay, yung PDF, back-to-back po siya, baligtaran. Next naman yung working experience or work experience sheet. Dito naman yung mga experience ninyo ilalagay ninyo. Mas okay yung mga related na lang sa teaching. Pero kung feel ninyo na related siya sa teaching, may naitulong siya sa inyo sa pagtatrabaho sa teaching, pwede nyo namang ilagay. Sasabihin naman nila kung hindi. Next po, original authenticated PRC license. Ibig sabihin nito, authenticated. Yung ipapaserox niyo yun dun sa ID niyo tapos ipapa-authenticate nyo po yan sa PRC. So, depende yan kung ilang copy ang hihingiin po nila sa inyo. Next naman, yung authentication din ng let rating ninyo. So, authenticated din, ibig sabihin yan, yung nakaserox pero may doc stamp, ganon. Next naman, yung certified true copy of transcript of records or yung TOR. Okay, saan po ito ipapa-certified true copy? Sa registrar kung saan man po kayo graduate. Certified true copy din siya or authenticated. Next, kailangan nyo rin dito ng medical certificate. Okay, makinig kayong mabuti. Dito ako nagkamali. Dahil akala ko kailangan ng medical certificate. Nagpa-medical ako kahit saan. Oh, wait po kayo nun sa DO, baka meron silang i-affiliate. Ganon. Or sasabihin nila kung saan kayo magpapa-medical. Then, original copy of NBI clearance. Kailangan nyo rin ng deposit slip of payroll, land bank po. Kasi yan na po yan, dyan na po dadiretso yung sweldo ninyo. Then, kailangan din ng PhilHealth photocopy, yung MDR. And also yung BIR, yung 1902 or 1905. So, ayan po yung mga requirement. At yun lamang po. Thank you po.